Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1341. Huwag mo na silang pakialaman. Buong lakas kang umatake at umalis kaagad. Sagot ni Bei Xing. Sa ngayon, malapit nang talunin nila ang Fire Devil Overlord. Ito ay hindi nakakagulat sa lahat. Papatayin muna nila ang Fire Devil Overlord bago harapin sina Feng Qi at Toubaye. Water Elemental Pillar. Water Elemental Pillar. Patuloy ang pag-atake ng magkapatid. Sa wakas, ang Fire Devil Overlord ay nasa bingit ng kamatayan at nagpakawala ng malungkot na alulong. Woo! Sa sandaling ito, isang anino ng asol na kamao ang biglang sumabog sa Fire Devil Overlord. Ang katawan ng Fire Devil Overlord ay gumuho mula sa pag-ataking ito at sumabog. Ano? Mabilis na umiwas. Panipi. Nagulat si Bei Xing. Sino ang naglabas ng huling suntok? Ang lakas ng pag-atake ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Gayunpaman, wala silang panahon na mag-alala ng labis nilang iniwasan ang sumasabog na apoy. Umaasa sa Eye of Revelation, nakalok si Yezuan sa posisyon ng Eternal Earth Core Fire. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang Manifestation Force para balutin ang Eternal Earth Core Fire. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang Eternal Earth Core Fire ay talagang sinunog ang kanyang 10,000 Mammoth Force. Kapag namatay ang Fire Devil Overlord, ang Eternal Earth Core Fire ay hindi lumutang at natural na bumagsak. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Yezuan habang nagmamadali siyang naging daloy ng liwanag at nagmamadaling lumapit. Ang mga apoy na iyon sa daan ay hindi niya pinansin at ang iba ay tumagos pa sa kanyang katawan. Ang mga pinsalang ito ay laro lamang ng bata sa kanya. Kailangan lang niyang protektahan ang kanyang mga mata. Ang aking cultivation realm ay masyadong mababa. Ang mysterious flame na ito ay sinunog pa ang aking manifestation force. Sa kabutihang palad, nakahinga ng maluwag si Yezuan. Nasa harapan niya ang orange na Eternal Earth Core Fire. Habang papalapit siya sa Eternal Earth Core Fire, mas mataas ang temperatura. 1,000 metro pa rin ang layo ni Yezuan mula sa Eternal Earth Core Fire, ngunit naramdaman na niya ang pagtunaw ng kanyang balat. Napaglabanan ni Yezuan ang mataas na temperatura at naglabas ng isang simpleng parol mula sa lumalamon na espasyo. Ito ang mababang grade na Mysterious Flame Lantern na ipinagpalit niya. Naabsorb nito ang Mysterious Flames na nasa ranggo 80 pababa. Isip-sip mo ako. Inihagis ni Yezuan ang Mysterious Flame Lantern sa kanyang kamay at ginamit ang kanyang Manifestation Force para ipadala ito. Kasunod nito, ang Eternal Earth Core Fire ay lumipad na parang magnet at hinihigop ng Mysterious Flame Lantern. Tagumpay. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Parang kumikinang at puno ng sigla ang buong katawan niya. Sa sandaling ito, natuklasan din ng magkapatid na lalaki mula sa Million Treasure City si Yezuan. Hindi nila akalain na ang nakuha ni Yezuan ay hindi ang core ng Flame Devil Sovereign, kundi ang Eternal Earth Core Fire. Alam ng brat na ito ang tungkol sa Eternal Earth Core Flame sa simula pa lang. Agad namang nag-react sina Bei Xing at Bei Chang, ngunit wala na silang oras para mag-isip ng husto. Agad silang umatake. Shoo! Shoo! Ang dalawang sinag ng espada ay sabay na naglaslas, umaatake kay Yezuan. Haha, alam na. Tumawa si Yezuan at itinago ang Strange Flame Lantern sa devouring space. Pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata at pumasok siya sa Void Gate. Half-half, dalawang guhit ng liwanag ng espada ang tumagos sa hangin, ngunit ang walang laman na gate ay nakasara na, at ang gusali ay walang laman. Natigilan ang magkapatid. Kahit anong isipan nila, hindi nila inaasahan ang ganitong ending. Hindi lamang alam ni Yezuan ang tungkol sa Eternal Earth Core Fire, ngunit itinago din niya ang kanyang lakas. Ang tunay niyang lakas ay nasa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm. Maging silang dalawa, na nasa ika-8 antas ng Fragmentation Realm, ay hindi ito maramdaman. Higit sa lahat, ginamit talaga ni Yezuan ang Strange Flame Lantern. Kahit ang Million Treasure City ay walang ganoong bagay. Damn it! Hanapin mo. Kailangan nating mahanap. Nag-react si Bei Xing at nagmura ng galit. Napakahalaga ng Eternal Earth Core Fire. Kahit na ang mga eksperto sa Nirvana Realm ay ipaglalaban ito.
Ito rin ang pag-asa ng kanilang ama na makalusot sa Nirvana Realm. Ngayon, ang Eternal Earth Core Fire ay inalis sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Sa sobrang galit nilang dalawa ay gusto nilang patayin ang isang lungsod para mailabas ang kanilang galit. Tulad ng galit ni Beijing at Beichang, nabasag na ni Yezuan ang kawalan at umalis sa teritoryo ng Million Treasure Alliance. Sa sandaling ito, malapit siya sa Ho Clan. Haha, ang Eternal Earth Core Fire, nireranggo ang ika-73 sa Strange Flame list. Sa isang bulubundukin, hawak ni Yezuan ang Strange Flame Lantern na naglalaman ng Eternal Earth Core Fire. Hindi niya napigil ang tumawa, sa tabi niya ay may dalawang figure. Heavens, ang matandang ito ay talagang nakakakita ng kakaibang alab sa buhay na ito. Maaari akong mamatay ng walang pagsisisi. Labis na nagulat ang matandang puno. Old Tree, kapaki-pakinabang ba sa iyo ang Eternal Earth Core Fire? Tanong ni Yezuan habang hawak ang Strange Flame Lantern. Oo, ang Eternal Earth Core Fire ay nabuo sa ilalim ng lupa. Kahit na ang liwanag nito ay kapaki-pakinabang sa akin. Tumango ang matandang puno. Ang Eternal Earth Core Fire ay isang napaka-praktikal na strange flame. Ang liwanag nito ay maaaring magpainit ng katawan ng isang tao at magsulong ng paglaki ng mga halaman. Maaari pa nga itong gamitin sa paggawa ng mga armas. Nagkaroon ng maraming iba pang mga epekto. Talagang mapalad si Yezuan na makuha ang Eternal Earth Core Fire sa pagkakataong ito. Sige, kalahating bubuksan ko muna ang Strange Flame Lantern para masubukan ang epekto nito. Tumango si Yezuan at sinabi. Marahan niyang hinawakan ang Strange Flame Lantern. Pagkatapos, biglang bumukas ang buong parol at kumalat ang apoy. Gayunpaman, ang kasalukuyang apoy ay marahil isang ika-10 lamang ng nakaraang apoy. Ito ay dahil nabuksan lamang ni Yezuan ang ika-10 ng Strange Flame Lantern. Ang natitirang 70% ng apoy ay naharang ng manipis na patong ng tela sa labas ng Strange Flame Lantern. Ito ang Eternal Earth Core Fire. Sobrang komportable. Pakiramdam ng matandang ito ay pupunta siya sa langit. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang Old Tree. Kasabay nito, naramdaman niya na ang dugo sa kanyang katawan na hindi pa napipino ay nagsisimula ng mas mabilis na masipsip. Hindi lamang iyon, naramdaman din ni Yezuan na ang kanyang katawan ay sumasailalim sa ilang pagbabago. Ang liwanag ng Strange Flame ay maaaring magpainit ng katawan ng isang tao at magpagaling ng ilang mga nakatagong pinsala. Gayunpaman, si Yezuan ay orihinal na may linya ng dugo ng Divine Tree of Life. Naturally, hindi siya magkakaroon ng anumang nakatagong pinsala. At the same time, nakita niyang unti-unti nang tumataas ang lifespan niya sa panel. Kung mananatili siya sa tabi ng Strange Flame sa lahat ng oras, tataas ang kanyang habang buhay sa halip na bababa. Pagkatapos ng lahat, ang apoy na ito ay isang ika-10 lamang ng orihinal na apoy. Siyempre, ang epekto ng Strange Flame ay hihina habang lumilipas ang panahon. Sa aking kasalukuyang pangangatawan, hindi ako makalapit sa Eternal Earth Core Fire, huwag mag-fuse dito. Narinig ko na kung ang isang tao ay makakasama sa Eternal Earth Core Fire, ang kanilang buhay ay tataas ng hindi bababasa. 50 taon. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Noong una niyang nakuha ang Eternal Earth Core Fire, sinubukan niyang lumunin ito gamit ang isang espesyal na paraan. Gayunpaman, naabisuhan na hindi makalamon. Kahit normal na paglamon ay hindi uubra, kaya sumuko na siya. Old Tree, iiwan ko muna sa iyo ang Eternal Earth Core Fire. Itatago ko ito sa planting space. Kapag umabot na sa isang level ang katawan ko, dahan-dahan ko itong bubuksan. Panipi, sabi ni Yezuan sa Old Tree. No problem, aalagaan itong mabuti ng matandang ito. Tumango si Old Tree. Pagkatapos, itinapon ni Yezuan ang Strange Flame Lantern sa planting space. Itinago rin niya sa loob ang Old Tree at Megatron. Kabanata 1342. Ngayon, malamang na hinahanap ako ni Beijing at Beichang kung saan-saan. Kailangan kong baguhin ang aking hitsura at pumunta sa Wanbao City para mag-imbestiga. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, at muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Masyado siyang masaya na makuha ang Eternal Earth Core Fire. Kasabay nito, gusto niyang makaiwas sa anumang aksidente, kaya agad siyang umalis. Kung hindi, nakipag-away siya kina Beijing at Beichang.
Gayunpaman, bago siya umalis, ginamit niya ang kanyang mind's eye para kontrolin si Beiliu, na nanunood ng labanan mula sa malayo. Si Beiliu ay nasa ikapitong antas ng Fragmentation Realm, at ang kanyang apelyido ay Bei. Malamang ay may impluensya siya sa Bei family. Hindi dapat maging problema ang tanungin siya tungkol sa mysterious underworld duo demons. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Nang pumasok siya sa Wanbao Alliance, nasa ikatlong antas pa lamang siya ng Fragmentation Realm. Ngayong nasa ika-6 na antas na siya ng Fragmentation Realm, tinansya niya na makakarating siya sa Wanbao City nang hindi hihigit sa 2 oras kung gagamit siya ng Shadow Steps. Matapos makuha ang Eternal Earth Core Fire, nakarinig siya ng 2 notification sa system sa nakalipas na 2 oras. Ding! Nakalusot si Luo. Siya ay kasalukuyang nasa ika-5 antas ng Fragmentation Realm. Ding! Nakalusot na ang Devil Tree Battle Soldier. Siya ay kasalukuyang nasa ika-5 antas ng Fragmentation Realm. Nakapasok na si Luo sa ika-4 na antas ng Fragmentation Realm nang mag-mutate siya. Siya ay nasa tuktok ng ika-4 na antas ng Fragmentation Realm. Pumunta siya sa pag-iisa upang makapasok sa ika-5 antas ng Fragmentation Realm. Matapos makuha ng lumang puno ang Eternal Earth Core Fire, ang bilis ng pagpino nito sa dugo ni Ye Zuan ay tumaas ng ilang beses. Normal lang na masira ito. Para naman kay Wei Zhenchen, patuloy itong pinapagalitan ng Eternal Earth Core Fire. Bagamat nasa ika-6 na antas pa rin ito ng Fragmentation Realm, mas matigas ito kaysa dati. Sa lakas ni Ye Zuan, hindi na niya kailangang lumihis. Pagkatapos pumasok sa Wanbao Alliance, dumiretso siya sa Wanbao City. Sa panahong ito, hindi niya nakatagpo ang 2 patriarch ng City Lord Mansion ng Wanbao City. Gayunpaman, umaasa siyang magkikita silang muli dahil sa lakas niya, hindi niya kailangang matakot sa mga ito. Makalipas ang 2 oras, matagumpay na nakarating si Ye Zuan sa Wanbao City. Dati, nang pumasok siya sa Void Gate, na-control niya ang North Flow at binigyan siya ng mga order sa pamamagitan ng kalawakan. Napahinto si Ye Zuan sa kanyang kinatatayuan. Nakita niyang naghihintay na si Beiliu sa harap ng gate ng lungsod ng Wanbao City. Kaagad, lumipad ang North Flow ng napakabilis. Pagbati, guru, magalang na sabi ni North Flow. Ano ang relasyon mo sa 2 8th stage Fragmentation Realm martial artist na iyon? Si Ye Zuan ay dumiretso sa punto. Sa 2 taong ngayon lang, ang isa ay lolo, ang isa ay ang aking panganay na. Lolo, diretsong sagot ni Beiliu. Lolo, unang lolo. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Ye Zuan. Si Beiliu ay apo ni Bei Chang, habang si Bei Xing ay ang panganay na kapatid ni Bei Chang. Kaya, siya ang pinakamatandang lolo ni Beiliu. Sige, tatanungin kita, nasaan sila ngayon? Patuloy na tanong ni Ye Zuan. Ngayon lang, pagkaalis ni Master, dumating ang team ng Treasure Seeking Sect. Sa ngayon, hinahanap nila ang lugar na iyon. Hiniling nila na bumalik ako at magsumbong sa kanila. At the same time, hinahanap din nila si Master. Sagot ni Beiliu. Ang Eternal Earth Core Fire ay nakolekta na niya. Ngayong nagbago na siya ng hitsura, tiyak na hindi inaasahan ng kabilang partido na pupunta siya sa Million Treasure City. Dahil iyon ang kaso, oras na para bumaba sa negosyo. Then let me ask you again. Nakita mo na ba itong Fox Clansman na ito? Nasa ika-4 na yugto na siya ng Fragmentation Realm. Naglabas si Ye Zuan ng isang larawan. Ito ay ang ama ni Hulei, si Hu Tai. Hindi pa. Umiling si Beiliu. Ano naman sa kanila? Si Ye Zuan ay naglabas ng 2 pang larawan. Sila ang magkapatid, sina Nolan Bing at Nolan Jia. Sa pagkakataong ito, tumanggo si Beiliu at sinabing, nagpakita ang 2 ito sa mansion ng aking City Lord. Hindi ko alam kung nandoon pa rin sila ngayon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ye Zuan na itaas ang kanyang kilay. Kung ang Zuan Ming Duo Demons ay nasa City Lord's Mansion pa rin, maganda iyon. Sa wakas ay matutupad na niya ang kanyang pangako kay Mo Xiaoyi. Sige, dalhin mo ako sa City Lord's Mansion. Sabi ni Ye Zuan pagkatapos niyang ilabas ang mga gamit sa interspatial ring ni Beiliu. Oo, tumanggo si Beiliu at agad na dinala si Ye Zuan sa Million Treasure City. Habang nasa daan, tinanong ni Ye Zuan si Beiliu tungkol sa City Lord's Mansion,
tulad ng kung ilang eksperto ang nasa City Lord's Mansion. May isa pang ikasyam na yugto na dalubhasa sa Fragmentation Realm. Matapos marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na ipikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, hindi niya kailangang matakot sa mga eksperto sa ikasyam na yugto ng Fragmentation Realm. Kung hindi niya kayang talunin ang mga ito, maaari pa siyang tumakas. Hanggat muli siyang nakalusot, ang pagpatay sa mga eksperto sa Fragmentation Realm sa ikasyam na yugto ay isang piraso ng cake. Hindi nagtagal, dinala ni Belial si Yezuan sa City Lord's Mansion. Ang City Lord of Million Treasure City ay ang pinsan ni Belial, na nasa ikapitong yugto din ng Fragmentation Realm. Bago pumasok si Yezuan sa City Lord's Mansion, naramdaman niya ang mga alon ng malalakas na aura. Iyan ay kakaiba. Mayroon lamang isang ikawalong yugto ng Fragmentation Realm expert sa City Lord's Mansion. Nasaan ang iyong 9th stage Fragmentation Realm ancestor? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Dapat malaman ng ninuno ang tungkol sa Eternal Earth Core Fire. Baka lumabas siya para hanapin ito. Sagot ni Belial. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Yezuan, tama yan. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang Eternal Earth Core Fire. Normal na sa kanya na lumabas ng personal. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakita ni Yezuan ang mga aura ni Nalending at Nalengia. Pambihira, wala ba sila sa City Lord's Mansion at nakaalis na? Tanong ni Yezuan sa paligid. Master, tatanungin ko ang aking pangatlong lolo. Sabi ni Belial. Ang ikatlong lolo na binanggit niya ay ang City Lord of Million Treasure City, ang lolo ni Beifeng. Siya rin ang tanging ikawalong yugto ng Fragmentation Realm expert sa Bei family. Pumunta ka, tumango si Yezuan. Pagkaalis ni Belial, naglakad-lakad siyang mag-isa sa City Lord's Mansion. Bagamat sinabi niyang namamasyal siya, mayroon pa ring ilang mga eksperto sa Fragmentation Realm ng ikapitong yugto sa mansion ng City Lord. Kumita siya ng dagdag na pera. Halos lahat ng mga eksperto sa City Lord's Mansion ay ipinadala upang maghanap. Wala pang 1/5 ng mga eksperto sa City Lord's Mansion. Kinokontrol lamang ni Yezuan ang tatlong eksperto sa Fragmentation Realm sa ikapitong yugto. Pagkatapos, bumalik siya sa tirahan ni Belial. Guro, sinabi ng pangatlong lolo ko na personal na inihatid ng ninuno ang dalawang tao palayo, sabi ni Belial. Ninuno, nagtaas ng kilay si Yezuan. Mayroong ilang mga ninuno sa pamilyang Bei, ngunit ang pinakanakatatanda ay ang unang City Lord of Million Treasure City, si Beiyang. Si Beiyang ay nasa ikasyam na yugto ng Fragmentation Realm. Siya ang ama ni Bei Xing, Bei Chang, at ikatlong lolo ni Belial. Pambihira. Bukas ay death anniversary ni great-grandfather. Bakit siya aalis? Nagtatakang sabi ni Belial. Hindi niya alam ang tungkol sa Xuanming Duo Demons, kaya naiintindihan ito. Pagkatapos, bigla siyang naglabas ng isang pirasong papel mula sa kanyang universe ring at ibinigay ito kay Yezuan. Anya, ibinigay ito sa akin ng pangatlong lolo. Ayon sa aking lolo sa tuhod, naiwan ito ng isang eksperto, ngunit walang sinuman sa pamilyang Bei ang nakapansin. Isang papel. Kinuha ni Yezuan ang piraso ng papel at tiningnan ito. Wala siyang nahanap, ngunit iniskan niya ito gamit ang kanyang Eye of Revelation at nakakita ng bakas ng kakaibang enerhiya na natitira dito. Ang enerhiyang ito ay hindi true chi. Kabanata 1343. Isang Wheel of Charm ang naiwan sa papel na ito. Gulat na bulalas ni Luo matapos itong makita. Wheel of Charm. Nang inig ang puso ni Yezuan nang marinig niya ito. Narinig niya ang tungkol sa kalooban ng kamatayan at kalooban ng reinkarnasyon, at ngayon ay naroon na ang kalooban ng charm. Ang Wheel of Charm ay isang napakatalino na paraan upang gamitin ang Eye of Charm. Pagkatapos mag-iwan ng bakas ng Wheel of Charm ang user sa papel na ito, kung may makakita sa papel na ito, matatapos nila ang isang tiyak na misyon, sagot ni Luo. After seeing it, they will complete a mission. Is this another type of charm? Tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. Oo, pero minsan lang epektibo. Tumango si Luo at sumagot, inaasahan ko na isang eksperto sa Fox Clan ang nagbigay ng mga piraso ng papel na ito na may Wheel of Charm, at pagkatapos ay nagsimulang i-escort ang Xuanming Duo sa mga nakatataas. Nakikita ko. Ang ekspertong Fox Clan na ito ay dapat na may kaugnayan sa Xuanming Duo sa kanilang nakaraang buhay.
Pero bakit hindi siya dumating ng personal? Paano lumitaw ang piraso ng papel na ito? Tanong ni Ye Zuan. Siguro dahil napakaraming kaaway ng Zuan Ming Duo sa nakaraan nilang buhay. Kung matuklasan sila, mamamatay sila, kaya hindi maaaring lumitaw ang ekspertong Fox Clan na ito. Kung tungkol sa mga piraso ng papel na ito, hindi ko alam. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay isang eksperto sa Rebirth Realm. Maraming pamamaraan na hindi natin maintindihan. Ang aking mga minanang alaala ay hindi pa ganap na na-unlock, walang magawang sabi ni Luo Luo. Natahimik si Ye Zuan matapos itong marinig. Itinuring niya na ang ekspertong Fox Clan na ito ay may isang uri ng koneksyon sa Underworld. Dahil unang umalis ang Zuan Ming Duo, natural na kailangan niyang ipagpatuloy ang paghabol sa kanila. Gayunpaman, bago iyon, kailangan niyang alamin kung saan nagpunta ang ninuno ng Bei Clan, si Bei Yang. Hindi sinabi sa akin ng third lolo kung saan nagpunta ang great-grandfather ko. Sa ngayon, personal niyang nililinas ang puntod ng great-grandfather ko, sabi ni Bei Liu. Dalhin mo ako doon, sabi ni Ye Zuan na may seryosong ekspresyon. Ang ikatlong lolo ni Bei Liu ay isang dalubhasa sa ikawalong antas ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, hanggat naglunsad ng palihim na pag-atake si Bei Liu, makokontrol siya ni Ye Zuan. Sa oras na iyon, malalaman ni Ye Zuan kung saan ipinadala ng ninuno ng Bei Clan, si Bei Yang, ang mysterious underworld twin fins. Pagkatapos noon, dinala ni Bei Liu si Ye Zuan sa puntod ng kanyang dakilang lolo. Ang libingan na ito ay nasa ilalim ng City Lord's Manor of Million Treasure City. Gayunpaman, ang mga miyembro lamang ng pamilyang Bei ang maaaring pumasok sa libingan. Sinundan ni Ye Zuan si Bei Liu sa libingan. Napakalaki ng libingan na ito, dahil hindi lang isang tao ang inilibing dito, ngunit lahat ng miyembro ng pamilyang Bei na namatay sa labanan ay inilibing dito. Dinala ni Bei Liu si Ye Zuan ng mas malalim sa libingan at sa wakas ay nakarating sa harap ng isang malaking libingan. Pangatlong lolo, magalang na sigaw ni Bei Liu. Bakit ka na naman nandito? Hindi mo ba alam na busy ako? Panipi, isang matandang boses ang nagmula sa loob. Third lolo, may importante akong isusumbong. Sigaw ni Bei Liu. Pagkasabi niya noon ay biglang bumukas ang pinto ng libingan. Dinala ni Bei Liu si Ye Zuan sa libingan. Mayroon lamang isang matanda na nakasuot ng kulay abo sa libingan. Nagwawalis siya ng sahig gamit ang walis. Siya ang ikatlong lolo ni Bei Liu, si Bei Sheng. Kahit na magagamit ni Bei Sheng ang kanyang all creation strength para linisin ang puntod, gusto niyang maalala ang kanyang ina, kaya siya mismo ang naglinis nito. Nang makita niya si Ye Zuan sa likod ni Bei Liu, nagalit siya at sinabi, "Ikaw brat, bakit mo dinala ang isang tagalabas sa libingan? Nakalimutan mo na ba ang ancestral rule na itinakda ng iyong great-grandfather?" Panipi, ang mga miyembro lamang ng pamilyang Bei ang maaaring pumasok sa libingan na ito. Hindi pinapayagan ng mga tagalabas. Sa loob ng napakaraming taon, walang lumabag sa panuntunan. Ngayon, talagang nagdala si Bei Liu ng isang tagalabas. Ano ang ginagawa niya? Third lolo, huminahon ka. Malakas na humakbang pasulong si Bei Liu at bamulong ng ilang salita sa tainga ni Bei Sheng. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Bei Sheng. Nagulat siyang napasigaw, "Ano? Balita ng Eternal Earth Core Fire?" "Oo, pangatlong lolo. Alam niya ang lokasyon ng Eternal Earth Core Fire." Tumango si Bei Liu. Ta-ta-ta. Si Bei Sheng ay naging bugzo ng hangin at dumating sa harap ni Ye Zuan sa isang iglap. Sabi niya, "Alam mo ba talaga ang lokasyon ng Eternal Earth Core Fire?" Ngayon lang, gusto niyang patayin si Ye Zuan, ngunit nang marinig niya na alam ni Ye Zuan ang lokasyon ng Eternal Earth Core Fire, agad niyang binago ang kanyang saloobin. Malinaw na ang Eternal Earth Core Fire ay mas mahalaga sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga patakaran ay itinakda ng mga tao. Hindi malaking bagay na sirain sila paminsan-minsan. "Oo, alam ko." Tumango si Ye Zuan at same time na sinabi, "Nasaan ang Eternal Earth Core Fire? Basta sabihin mo sa akin, gagantimpalaan kita ng napakaganda." Tuwang-tuwang sabi ni Bei Sheng. Hindi banggitin na ang Eternal Earth Core Fire ay maaaring gamitin para sa pambihirang tagumpay ni Bei Yang, maaari rin nilang gamitin ito upang mapataas ang kanilang habang buhay. Natural, gusto niyang makuha ito.
Sumulyap si Ye Zuan kay Beiliu at pagkatapos ay may kinuha mula sa devouring space. Ito ang hindi pangkaraniwang flame lantern. Narito na ang Eternal Earth Core Fire na hinahanap mo. Mabagal na sabi ni Ye Zuan. Ano? Nagulat si Bei Sheng. Ramdam na ramdam niya ang sigla ng apoy at tuluyang nawala ng imik. Ang pamilya Bei ay nagpadala ng daan-daang eksperto upang maghanap, kabilang ang 2 Levi 8 na eksperto ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, ang hinahanap nila ay nasa harap mismo ni Bei Sheng sa sandaling ito. Gayunpaman, tulad ng pagkagulat ni Bei Sheng, sina Ye Zuan at Beiliu ay sabay na umatake. Mata ng kaluwalhatian, Sky Frost Feast. Ang buhok ni Ye Zuan ay biglang naging ginto. Direkta niyang sinuntok ang tiyan ni Bei Sheng. Agad na pinalamig ng sobrang lamig ng hangin ang tiyan ni Bei Sheng. Isa pa, ang likod ng ulo ni Bei Sheng ay tinamaan din ni Beiliu. Muntik na siyang mawalan ng malay. Sinamantala ni Ye Zuan ang pagkakataong ito, nagmamadaling ginamit ni Ye Zuan ang kanyang Eye of the Heart. Ding! Nabigo ang kontrol. Isang system notification ang tumunog. Kung siya ay mula sa Fox Clan, tiyak na hindi siya makokontrol ni Ye Zuan. Gayunpaman, si Bei Sheng ay isang tao lamang na nabuhay ng daan-daang taon. Ding! Nagtagumpay ang kontrol. Ang mata ng puso ay dalubhasa sa pag-atake sa mga kapintasan sa kaluluwa ng isang tao. Kasabay ng katotohanan na si Bei Sheng ay tinambangan at labis na nagulat, siya ay nasakop ni Ye Zuan sa 2 pagsubok lamang. Matapos siyang kontrolin, direktang ibinato ni Ye Zuan ang isang bote ng dugo at sabay na nagtanong, saan dinala ng iyong ama, si Bei Yang, ang 2 taong iyon? I'm not sure, hindi naman sinabi ng tatay ko. Ang alam ko lang pumunta siya sa North. Umiling si Bei Sheng, hindi ka sigurado, gustong mahimatay si Ye Zuan. Hindi naging madali para sa kanya na hanapin ang lugar na ito. Mawawala na naman ba siya sa mysterious underworld duo? Ibigay mo sa akin ang pinaka-kumpletong mapa na mayroon ka, sabi ni Ye Zuan kay Bei Sheng. Oo, hindi na nagsalita pa si Bei Sheng at kinuha ang mapa. Sinulyapan ito ni Ye Zuan at kinopya ang mapa sa kanyang isipan. Mayroon talagang ilang malalaking puwersa sa hilaga ng 10,000 Treasures Alliance. Hindi niya alam kung saan nagpunta ang ninuno ng pamilyang Bei na si Bei Yang. Sige, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Binawi ni Ye Zuan ang kanyang iniisip at sinabing, nasaan ang treasury ng Bei family. Kabanata 1344, natural na naunawaan ni Bei Sheng ang ibig sabihin ni Ye Zuan at sinabing, ito. Ang aking pamilyang Bei ay bumili lamang ng isang malaking bilang ng mga makalangit at makalupang kayamanan kani-kanina lang para linangin ng mga disipulo at consecrator ng pamilya Bei. Higit pa rito, ang mga tunay na bagay ay lahat sa aking 2 kapatid na lalaki at ama. Panipi, napataas ang isang kilay ni Ye Zuan nang marinig niya ito. Si Bei Sheng ay isang manager lamang ng clan, at katatapos lang niyang makapasok sa ika-8 baitang ng Fragmentation Realm. Samantala, ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki, sina Bei Xing at Bei Chang, ang mga haligi ng angkan. Sa madaling salita, sila ang mga taong nangangasiwa sa angkan. Dahil dito, kailangan nilang tiyakin ang kanilang lakas. Natural, kakailanganin nila ng malaking halaga ng likas na kayamanan. Kung gayon ang iyong ama ay nasa pag-iisa sa buong taon. Tanong muli ni Ye Zuan. Oo, bukod sa pag-iisa, pupunta ang tatay ko sa puntod ng nanay ko para maupo. Ito ang nasa loob. Walang sino man ang pinapasok maliban sa tatay ko. Tumango si Bei Sheng. Ganun ba? Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Ang nasa loob ay dapat ang puntod kung saan nakalagak ang bangkay ng ina ni Bei Sheng. Gayunpaman, may kakaiba sa Bei Yang na hindi pinapayagan ng sinuman na makapasok. Huwag kang pumasok. Papasok ako at titingnan, sabi ni Ye Zuan at pumasok. Naghihintay sa labas sina Bei Sheng at Beiliu. Bang! Nagsara ang pintong bato, at pumasok si Ye Zuan sa huling sikretong silid ng pamilya Bei. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Walang maraming bagay sa lihim na silid na ito. May kabaong sa pinakaloob na bahagi, at maraming larawan ng may-ari ng libingan ang nakasabit dito. May ilang libro din. Bakit may mga libro? Nagtataka namang naglakad si Ye Zuan at tumingin sa paligid. Nabigla siya sa nakita. Si Bei Yang at ang kanyang asawa ay talagang magkapatid.
Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan sa hindi makapaniwala. Nagkagulo ba ang mundo? Ang Xuanming duo ay magkapatid din, kapwa sa kanyang nakaraang buhay at kasalukuyang buhay. Si Beiyang at ang kanyang asawa, si Beilin, ay magkapatid din. Nagpakasal sila at nagkaroon ng 3 anak. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Ye Zuan ay ang sumunod na nangyari. Beiyang, isang panlabas na disipulo ng Yinyang Temple. Beilin, isang panlabas na disipulo ng Yinyang Temple. Nang makita ito, biglang natigilan si Ye Zuan. Sa wakas ay nakahanap na siya ng clue tungkol sa Yinyang Sacred Hall na matagal na niyang hinahanap. Si Beiyang at ang kanyang asawa, si Beilin, ay naging mga outer sect disciples ng Yinyang Sacred Hall 100 taon na ang nakalilipas dahil sa kanilang mahusay na kakayahan. Higit pa rito, matagumpay din nilang nilinang ang Saint Yinyang chant at pinagsama sa isa, 16 years old pa lang sila noon. Gayunpaman, nilabag ng magkapatid ang bawal ng Yinyang Saint technique, kaya bigla silang nagkawatak-watek at itinaboy palabas ng Yinyang Saint Palace. At ang dahilan ng kanilang pagkawatak-watek ay dahil aksidente silang nalasan ng aphrodisiac. Ang mga aklat na ito ay talagang isinulat ni Beiyang. Itinala nila ang nangyari nitong mga nakaraang taon. Ito ay nagbigay daan kay Ye Zuan na magkaroon ng pangunahing pag-unawa sa Yinyang Temple. Ang mga taong Yinyang sa templo ng Yinyang ay mawawasak hanggat nilalabag nila ang isang bawal. Maraming paraan para magkawatak-watek, gaya ng pakikipagtalik sa isang tao o pag-iisip ng malalaswang bagay. Ang magkapatid ay aksidenteng nalasan ng aphrodisiac, na naging dahilan ng kanilang pagkakawatak-watek. Pagkatapos nito, hindi na sila matagumpay na nagsama-sama at sa wakas ay pinatalsik sa sekta. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay nalasan ng magkapatid ang kanilang sarili gamit ang aphrodisiac. Matapos mapatalsik sa Yinyang Temple, nagpakasal sila at namuhay ng magkasama. Pagkatapos, itinatag nila ang pamilyang Bei. Maging ang 3 magkakapatid na sina Beixing, Beichang, at Beixeng, ay malamang na hindi alam na sina Beiyang at Beilin ay biological na magkapatid. Hinding-hindi nila akalain na ang sarili nilang ina ay sarili nilang tiyahin. Masyadong nakakatakot, ang Yinyang Temple ay masyadong nakakatakot. Hindi napigilan ni Ye Zuan na lunukan ang kanyang laway. 2 taon na ang nakararaan, ang adjudicator Song at Song Suijing ay dinukot ng Yinyang Patriarch sa Eastern Continent. Ngayong lumipas na ang 2 taon, hindi niya alam kung kamusta na sila. Bagamat sinabi ni Elder Tianxi na kung ang templo ng Yinyang ay gustong magsanib, ang kanilang mga kaluluwa ay kailangang nasa parehong dalas. Kung lalaban ang 2 tao, sa pangkalahatan ay hindi ito magtatagumpay. Gayunpaman, may mga pagbubukod sa lahat. Ayaw ni Ye Zuan na makitang matagumpay na pinagsama ni Song Suijing at ng adjudicator Song at naging mga Yinyang kapag nakita niya sila. Hinding-hindi siya papayag na mangyari ang ganoong bagay. Yinyang Patriarch, liligawan kita. Hindi mapigilan ni Ye Zuan na isumpa ang Yinyang Patriarch ng daan-daang beses sa kanyang puso. Kung ang mga saloobin ay maaaring pumatay, ang Yinyang Patriarch ay namatay ng 1 bilyong beses. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay dito ay isang kakaibang kakayahan. Nakakakabiglo art. Ito ang pangalan ng kakayahang ito. Gayunpaman, tila ito ay isang kakayahan sa ilusyon. Ito ay isang ilusyon na nilikha ni Beiyang at Beilin. Espesyal itong idinisenyo upang harapin ang mga taong Yinyang ng Yinyang Temple. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Ang bewitching art ay isang ilusyon na maaaring maging sanhi ng pagkahulog ng biktima sa isang erotikong panaginip. Ito ay isang ilusyon na nilikha ni Beiyang at Beilin matapos silang paalisan sa Yinyang Temple. Noong una ay gusto nilang gamitin ito para harapin ang Yinyang Temple, ngunit dahil sa kanilang mababang antas ng cultivation, hindi nila ito sinubukan. Gayunpaman, pinayagan nito si Ye Zuan na samantalahin ito. Ding, matagumpay na nakopya ang bewitching art. Matuto. Oo, kaagad na natutunan ni Ye Zuan ang kakayahang ilusyon na ito. Magiging kaaway niya ang templo ng Yinyang sa hinaharap, at magiging kapaki-pakinabang ito pagdating ng panahon. Haha, Yinyang Patriarch, panoorin mo akong sirain ang iyong Yinyang Temple. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Kung ang mga taong Yinyang na matagumpay na nag-fuse ay no-attack-wotek, hindi na sila muling makakapag-fuse.
Gusto ni Yezuan na gamitin ang bewitching art na ito para sirain ang Yin-Yang Temple. Ang bewitching art ay nauugnay sa lakas ng kaluluwa ng isang tao. Ang kaluluwa ni Yezuan ay mas malakas na kaysa sa iba na kapareho ng antas ng paglilinang, kaya't maaari niyang masira ang Yin-Yang Patriarch sa hinaharap. Iyan ay mahusay. Hinanap ni Yezuan ang lihim na silid at nakakita lamang ng dalawang token ng pagkakakilanlan, na pagmamayari ni Beiyang at Beilin. Maliban doon, wala nang iba. Medyo maswerte ako sa pagkakataong ito. Nakahanap ako ng clue tungkol sa Yin-Yang Temple at natuto ako ng paraan para makitungo sa mga taong Yin-Yang. Kapag ang mga taong Yin-Yang na ito ay nagkawatak-watek, ang kanilang sigla ay lubhang masisira at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mababawasan. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa akin. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang lokasyon ng Yin-Yang Temple. Bukod dito, itong Yin-Yang Temple ay tila isang subsidiary na templo lamang, hindi ang pangunahing templo. Iniwan ni Yezuan ang puntod ni Beilin at direktang nagtanong, Beisheng, alam mo ba kung saan nanggaling ang iyong ama sa Thousand Treasures Alliance? Ito, ang sabi lang ng tatay ko galing siya sa norte. Hindi ko alam kung saan eksakto. Umiling si Beisheng. Kung gayon alam mo ba ang pangalan ng iyong ina? Tanong muli ni Yezuan. Lin Lin, sagot ni Beisheng. Nang marinig ang pangalang ito, kumislap ang mga mata ni Yezuan. Tila itinago ni Beiyang ang pangalan ng kanyang asawa upang maiwasan ang pagchichismas ng iba. Ngayong nakahanap na si Yezuan ng clue tungkol sa Yin-Yang Temple, dapat niyang mahanap ito kung tatanggo siya sa hilaga. Gayunpaman, ang templo ng Yin-Yang ay hindi isang maliit na paksayon. Si Beiyang ay nasa ika-9 na yugto ng Fragmentation Realm, ngunit hindi niya magagamit ang bewitching art para maghiganti. Si Yezuan ay nasa ika-6 na yugto na ngayon ng Fragmentation Realm, kaya kinailangan niyang pagbutihin ang kanyang cultivation level. Kabanata 1345, ang Eternal Earthcore Fire na hinahanap ng Bei Family at Treasure Seeking Sect ay nasa akin. Hanggat ako ay nagsisilbing pain, hindi ko maitataas ang aking cultivation level. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at umalis sa City Lord's Mansion. Sa pagkakataong ito, handa na siyang bumalik sa lugar na iyon. Hanggat hindi dumating ang 9th Stage Fragmentation Realm Martial Artist mula sa Treasure Seeking Sect, magiging maayos ang lahat. Siyempre, kahit na dumating siya, hindi natatakot si Yezuan sa kanya. Isa pa lang siyang 9th Stage Fragmentation Realm Martial Artist, ano? Sa sandaling iyon, bumalik si Yezuan sa kanyang hitsura nang inagaw niya ang Eternal Earthcore Fire. Pagkatapos, tumungo siya sa mundo ng magma. Hindi alam ng Treasure Seeking Sect, ngunit alam niya na lahat ng tao sa Million Treasure City ay may kanyang larawan. Hanggat siya ay nagpakita, siya ay magiging isang tinak sa panig ng lahat. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating siya sa lugar ng araw na iyon. Walang masyadong naghahanap dito, at least, walang nakilala si Yezuan. Ding! Nakapasok ang Devil Tree Battle Soldier. Kasalukuyang nasa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm. Biglang tumunog ang isang system notification. Matapos ang lumang puno ay pinabilis ng Eternal Earthcore Fire, ito ay talagang bumagsak muli sa loob lamang ng ilang oras. Gaya ng inaasahan sa isang kakaibang apoy. Kung ang Old Tree ay nakipagsanib puwersa kay Wei Zhenchen, hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa isang ika-8 yugto ng Fragmentation Realm Martial Artist. Ang Eternal Earthcore Fire ang pinakamalakas na nagpalakas sa Old Tree, na sinundan ni Wei Zhenchen, at pagkatapos ay sina Yezuan at Luoluo. Gayunpaman, kahit na si Luoluo ay nasa ika-5 yugto pa lamang ng Fragmentation Realm, pagkatapos ng kanyang mutation, ang kanyang lakas ay nasa itaas pa rin ng Old Tree at Wei Zhenchen. Hindi magiging problema para sa kanya ang makipaglaban sa isang taong mas mataas sa 3 antas. Halika, mamamatay ang sinumang dumating. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at naglabas ng isang bakal mula sa kanyang universe ring. Ito ang signal flare ng Million Treasure City. Ang gusto niyang gawin ngayon ay siya mismo ang maging pain. Ang signal flare na ito ay hindi gawa sa pulbura. Sa halip, ito ay nakakompress na true chi sa bakal na ito. Gayunpaman, hindi ito masyadong malakas at ginamit lamang para sa komunikasyon. Whoosh!
Isang sinag ng apoy ang pumailan lang sa langit at sumabog ng mataas sa kalangitan. Malaki ang saklaw ng signal flare. Kung nakita ng mga tao sa paligid ang signal na ito, dapat silang magmadali. Sigurado, wala pang 5 minuto, may sumugod na tao. Isa itong martial artist sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, ang martial artist na ito sa ikapitong antas ng Fragmentation Realm ay hindi mula sa Million Treasure City. Siya ay talagang isang elder ng Treasure Seeking Sect. Bukod dito, siya ay si Feng Chi na naruroon sa oras na iyon. Ginamit niya ang signal flare ng Million Treasure City, ngunit naakit niya ang mga tao ng Treasure Seeking Sect. Medyo walang magawa si Yezuan, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Kung tutuusin, ang mga taong pumunta dito ay para bigyan siya ng benepisyo. Ang batang ito talaga, nagtaas ng kilay ang 7th level Fragmentation Realm Martial Practitioner nang makita niya si Yezuan. At that time, andun din siya. Personal niyang nakitang ginamit ni Yezuan ang Strange Flame Lantern para nakawin ang Eternal Earthcore Flame, kaya sa sandaling ito, hindi na mailarawan ng mga salita ang kanyang nararamdaman. Ang Eternal Earthcore Fire ay kanya. Gayunpaman, nang malapit na siyang sumandal kay Yezuan, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo. Si Qin Lai, na nasa ikapitong antas ng Fragmentation Realm, ay isang antas lamang na mas mataas kaysa kay Yezuan, na nasa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm. Nagdulot sa kanya ng malaking pinsala ang Eye of the Soul ni Yezuan. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Matapos gamitin ang Eye of the Soul ng 2 beses, matagumpay na nakontrol ni Yezuan ang Feng Chi. Sumugod si Feng Chi at ibinato ang interspatial ring kay Yezuan nang walang sinasabi. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakakuha si Yezuan ng 7th level Fragmentation Realm Interspatial Ring, na itinuturing na mabuti. Sige, andito ako. Maglibot ka at ipaalam sa kanila ang lokasyon ko, sabi ni Yezuan kay Feng Chi. Oo, magalang na tumanggo si Feng Chi at umalis kaagad. Sa sandaling ito, si Yezuan ay parang isang lanternfish na umaakit sa maliliit na isda na lumapit at pagkatapos ay hinahabol sila. Gaya nga ng kasabihan, ang mantis ay umaamba sa cicada, hindi alam ang oriole sa likod. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yezuan ay parehong cicada at oriole. Nang umalis siya sa Million Treasure City, kumuha si Yezuan ng maraming signal flare, at pagkaalis ni Feng Chi, naglabas siya ng isa pa. Pagkalipas ng ilang minuto, may ilang tao pang lumapit, ngunit lahat sila ay nasa ika-6 na antas ng Fragmentation Realm. Ibinigay ang mga taong ito kay Luo Luo upang gayumahin at pagkatapos ay hinayaan silang umalis upang maikalat ang balita. Pagkatapos, mas maraming tao ang dumating upang maghatid ng mga benepisyo ng sunod-sunod. Sunod-sunod silang dumating. Si Yezuan ay nakatayo doon at naghintay, ang kanyang cultivation base ay patuloy na tumataas. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay may dumating na parang tao. Ang taong ito ay nakasuot ng uniforme ng Treasure Hunting Sect at may malakas na aura. Siya ay nasa 8th level ng Fragmentation Realm. Sa likod niya ay ang Elder Feng Chi ng Treasure Hunting Sect, na ngayon lang ay kontrolado ni Yezuan. Sa wakas, nandito na ang pangunahing tauhan. Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Yezuan at nagtanong sa mahinang boses, Feng Chi, ito ba ang taong sinasabi mo? Oo, sect leader. Tumanggo si Feng Chi. Mabuti. Matapos marinig ang sagot na ito, hindi nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at direktang sumalakay. Gayunpaman, nang siya ay nagmamadaling lumabas, ang tunog ng hangin ay biglang lumitaw. Bang! Isang sword energy ang tumpak na tumama sa kanyang likod, at ang taong tumambangan sa kanya ay si Feng Chi, na katatapos lang sumagot sa kanyang tanong. Feng Chi, ikaw. Nanlaki ang mga mata ng sect leader ng Treasure Hunting Sect sa gulat. Halatang hindi niya inaasahan na tambangan siya ni Feng Chi. Bakit ganun? Sa susunod na sandali, napagtanto niya ang nangyari. Dati, natagpuan siya ni Feng Chi at sinabing nakahanap siya ng clue sa Eternal Earthcore Fire, at pagkatapos ay dinala siya rito. Ngayon, tila nakipagsanib puwersa si Feng Chi sa kabilang partido. Ang pananambang na ito ay lubhang nasugatan sa kanya, at ang mga meridian sa kanyang likod ay nabali.
Ang daloy ng kanyang true chi ay napaka-hindi natural. Bilang resulta, magiging mas madali para kay Yezuan na makitungo sa kanya. Ang sect leader ng treasure hunting sect, mukhang marami siyang magagandang gamit. Hindi napigilan ni Yezuan ang mapangiti habang siya ay naging isang daloy ng liwanag at nagmamadaling lumabas. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Isang gintong apoy na dragon ang umungal. Ang sect leader ng treasure hunting sect ay hindi nakaiwas sa pag-atake na ito dahil siya ay tinambangan ni Feng Chi at agad na nilamon. Gayunpaman, mas mataas pa rin siya kaysa kay Yezuan, kaya nagawa niyang harangan ito. Gayunpaman, ang unparalleled Flame Dragon Slash ay palaging isang pagkukunwari, at ang tunay na hakbang ng pagpatay ay darating pa. Mata ng pagkasira, RIP. Ang sect leader ng treasure hunting sect ay direktang nahati sa kalahati. Ang kanyang itaas at ibabang bahagi ay agad na nahiwa, ngunit hindi ito sapat upang patayin siya. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan ng isa na mayroon pa ring taksil. RIP. Direktang tinusok ni Feng Chi ang ulo ng sect master ng treasure hunting sect. Lumabas ang dulo ng espada mula sa gitna ng kanyang mga kilay. Bago umagos ang dugo, hinugot ni Feng Chi ang espada at pinalipad muli, pinalipad ang pinuno ng sect master ng treasure hunting sect. Minsan, maaaring hindi makapatay ang isang tinusok na ulo, ngunit kung mapuputol ang ulo, maliban kung ito ay isang pambihira tulad ni Yezuan, karamihan sa mga tao ay mamamatay. Ang sect leader ng treasure hunting sect ay patay na. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Kabanata 1346. Matapos lumunin ng napakaraming bangkay, ang karanasan ng manlalalang hayop ay tumaas sa 70%. Tinansya ni Yezuan na ang Devourer Beast ay magiging isang mid-level na Devourer Beast sa loob ng ilang araw. Kung papatayin niya ito at lalamunan ang bangkay nito, makakakuha siya ng 2 Devourer Points. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng 3 Devourer Points, na lubos na magpapalaki sa lakas ng pakikipaglaban ni Yezuan. At saka, mula nang pinagsama niya ang God-slaying bloodline, na-activate na niya ang Bloodline Fusion System. Hanggat mayroon siyang 3 Devourer Points, maaari niyang pagsamahin ang 2 Oiliari Bloodline upang lumikha ng mas malakas na Oiliari Bloodline. Iniisip niya kung ano ang magiging epekto ng bagong Oiliari Bloodline pagkatapos pagsamahin ang 2 Oiliari Bloodline. Siyempre, hindi sapat ang 3 Devourer Points kung gusto niyang pagsamahin ang 2 Bloodline. Kung pag-uusapan, ang layunin ni Yezuan sa pagkakataong ito ay makapasok sa ika-7 antas ng Fragmentation Realm bago tumungo sa Hilaga. Ang ika-8 antas ng Fragmentation Realms Universe Ring lamang ay hindi sapat para makalusot siya. Feng Chi, maliban sa sect leader mo, mayroon bang ika-8 antas na eksperto ng Fragmentation Realm? Tanong ni Yezuan. Oo, nandito rin ang Supreme Elder. Tumango si Feng Chi. Good, tapos tawagan mo na rin siya dito. Tumango si Yezuan. Oo, sumagot si Feng Chi at agad na umalis. Nagpatuloy si Yezuan sa paghihintay. Habang patuloy na dumarating ang mga benepisyo, patuloy na umunlad ang cultivation base ni Yezuan. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang nasa ika-7 antas ng Fragmentation Realm. Ang bilis ng pagpapabuti ni Wei Zhenchen ay ang pinakamabilis sa 4 ni Yezuan. Kasabay ng tempering ng Eternal Earthcore Fire, ang kanyang lakas ay patuloy na bumuti rin. Makalipas ang 1 oras, dumating ang isa pang eksperto sa heavyweight. Ito ay ang Baikang mula noon. Anak, ikaw ba? Gulat na tumingin si Bei Chang kay Yezuan. Tama, ako ito. Bahagyang tumango si Yezuan at sinabing, ang Eternal Earthcore Fire ay kasama ko. Kung gusto mo, kailangan mo akong patayin. Ang Eternal Earthcore Fire. Galit na galit si Bei Chang nang marinig ang pangalan. Ilang oras ang nakalipas, personal niyang nasaksihan ang Eternal Earthcore Fire na kinuha ni Yezuan gamit ang Heavenly Flame Lantern. Matapos maghanap ng ilang oras, sa wakas ay natagpuan niya si Yezuan. Ngunit bakit napakatahimik ni Yezuan sa sandaling ito? Hindi kaya nagkaroon ng ambush sa malapit. Imposible iyan. Kahit na ang isang 9th level na dalubhasa sa Fragmentation Realm ay maaaring hindi ako kayang tambangan sa aking kasalukuyang kaharian. Malinaw na walang ibang tao sa paligid. Hindi na mamalayan ni Baikang ang tungkol dito.
Nang makitang hindi gumagalaw ang kabilang partido, nanunuya din si Yezuan, 8th stage of the fragmentation realm. Natatakot ka talaga sa akin, isang 6th stage fragmentation realm martial artist. Hindi ka paper tiger, di ba? Anong sabi mo? Naningkit ang mga mata ni Bei Chang. Pati balbas niya ay nanginginig na sa galit. Tinawag talaga siya ni Yezuan na paper tigre. Paano niya ito natitiis? Ay, sabi, ikaw, ay, papel, tigre. Malinaw na binibigkas ni Yezuan ang bawat salita. Wow, babalatan kita ng buhay. Agad na nagalit si Bei Chang habang sumusugod siya kay Yezuan. Magandang timing. Bahagyang kumulat ang mga sulok ng bibig ni Yezuan habang agad niyang kinuklo ng sarili. Bagamat ito ay isang lava hell sa ilalim ng kanyang mga paa, si Yezuan ay nakapag-condense na ng isang lumulutang na isla kasama ng All Creations Force. Hanggat nakatapak siya sa lupa, doble ang bilis niya kaysa dati. Kung i-clone niya ang kanyang sarili, sapat na ito para harapin ang isang ikawalong yugto ng Fragmentation Realm martial artist. Dahil dito, natural na mas mahusay na gamitin ang Ice and Fire Twin Dragon Sword Array. Isang puppet. Nang makitang nahati si Yezuan sa dalawa, si Bei Chang ay natigilan saglit bago siya nag-react. Ngunit bago siya sumugod, ginamit na ni Yezuan ang kanyang mind's eye sa kanya. Good boy, marunong ka pang gumamit ng soul attack. Galit na sigaw ni Bei Chang habang direktang nilaslas gamit ang kanyang espada. Whoosh! Ang sinag ng espada ay tumagos sa hangin at agad na hinati ang lumulutang na isla sa ilalim ng mga paa ni Yezuan sa dalawa. Ngunit sa susunod na sandali, ginamit ni Yezuan ang All Creations Force para muling i-connecta ito. Ice and Fire Twin Dragon's Sword Array, Twin Dragon's Roar. Ang dalawang Yezuan ay sabay na umatake, at ang dalawang Heavenly Dragon Phantom ay nagsanib sa isa. Ibinuka nila ang kanilang dabwang bibig at iniluwa ang isang subo ng hininga ng dragon. Ang pag-ataking ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa unparalleled slash ng Flame Dragon. Maging si Bei Chang, na nasa ikawalong yugto ng Fragmentation Realm, ay hindi ito mablock. Paano ito posible? Paano makakalabas ang batang ito ng napakalakas na pag-atake? Hindi makapaniwala si Bei Chang. Ang kanyang figure ay kumislap at dumaan sa hininga ng Ice at Fire Dragon. Kung naging mabagal lang siya, malamang naging abo na siya. Nalampasan na ng ataking ito ang Fireball attack ng Fire Devil Lord, na labis na ikinagulat ni Bei Chang. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamalakas na pag-atake ni Yezuan. Kung sabay-sabay kung ubusin ang Frozen Sky Peel at ang Burning Sky Peel, ang kapangyarihan ng Twin Dragon's Roar ay madodoble man lang. Kahit na ang isang dalubhasa sa Fragmentation Realm sa ikasyam na yugto ay malamang na mamatay kung sila ay tamaan. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, natatakot siya na kung ubusin niya ang Frozen Sky Peel, magiging epektibo rin ito sa kanyang clone. Sa pagkakataong iyon, hindi niya maubos ang Frozen Sky Peel at ang Burning Sky Peel ng magkasama. Kung may pagkakataon sa hinaharap, magpapalit siya ng dalawang table task para subukan. Hindi, sa halip na sa hinaharap, maaari rin niyang subukan ito ngayon. Ding! Matagumpay na napalitan ng Burning Sky Peel. Ding! Matagumpay na napalitan ng Freezing Sky Peel. Ang dalawang pang-anim na yugto ng Fragmentation Realm na peels ay nagkakahalaga ng halos kalahati ng Super Engulfment Crystal ni Yezuan, na nagparamdam kay Yezuan ng kulot. Gayunpaman, kung siya ay magtagumpay, kung gayon ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay itataas sa ibang antas. Ding! Matagumpay na nakalunok ang Burning Sky Peel. Unang sinubukan ni Yezuan ang Burning Sky Peel. Ginamit niya ang orihinal niyang katawan para lunukan ito, ngunit ang ikinagulat niya ay ang orihinal niyang katawan lang ang may epekto ng Burning Sky Peel. Haha, effective as expected. Si Yezuan ay tumawa ng malakas sa kanyang puso at hinayaan ang kanyang clone na lunukan ang Frozen Sky Peel. Ding! Matagumpay na nakalunok ang Freezing Sky Peel. Ang kanyang orihinal na katawan ay may Flame attribute na True Chi, habang ang kanyang clone ay may Ice attribute na True Chi. Parehong pasibo nilang pinataas ang kapangyarihan ng Dual Dragon Roar. Namilog ang mga mata ni Yezuan, at bigla niyang napagtanto na ang mga silhouette ng Ice Dragon at Flame Dragon ay dumobble ang laki. Halika, subukan ko ang kapangyarihan nito. Ice and Fire Dual Dragon Sword Array, Dual Dragon. Roar!
Nagsanib ang Ice Dragon at Flame Dragon silhouette sa isa, ibinuka ang kanilang mga bibig, at iniluwa ang isa pang Dragon Breath of Ice and Fire. Gayunpaman, ang Dragon Breath of Ice and Fire sa pagkakataong ito ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati, kahit na umabot ng 3 beses na mas malakas. Ang saklaw ng pag-atake na ito ay mas malaki, at agad nitong nilamon ang dilat na mata na si Bei Chang. Halos kasabay nito, narinig ni Ye Zuan ang tunog ng system notification. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Instant kill. Si Bei Chang, na nasa ika-8 yugto ng Fragmentation Realm, ay talagang agad na pinatay ni Ye Zuan. Kahit na ang isang dalubhasa sa Fragmentation Realm sa ika-9 na yugto ay masusugatan ng husto kung hindi mapatay sa pag-ataking ito, huwag na lang siya. Haha, hindi lang tumaas ang attack range, tumaas pa ang power. I have another trump card. Labis na nasasabik si Ye Zuan. Kabanata 1347. Ang yelo at apoy ay hindi magkatugma. Kung sila ay pagsasamahin, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Kung gusto nilang pagsamahin, kailangan muna nilang alisin ang isa sa mga epekto. Bukod dito, hindi alam ni Ye Zuan kung itatago ng Eye of Glory ang mga epekto ng Burning Sky Peel o ng Freezing Sky Peel. Kaya naman, nais niyang subukan ito nang malapit nang umabot sa 1 oras ang epekto ng 2 table task. Kung hindi itinago ng Eye of Glory ang mga epekto, kung gayon ang kapangyarihan nito ay maaaring tumaas ng isa pang antas. Matapos mamatay si Bei Chang, sumugod si Ye Zuan para kunin ang kanyang universe ring at kinain ang mga bagay sa loob. I'm about to break through. Isa pa at matatapos na ako. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Maaari niyang patayin kaagad ang isang ika-8 yugto ng Fragmentation Realm martial artist kapag siya ay nasa ika-6 na yugto ng Fragmentation Realm. Kung nakalusot siya sa ika-7 yugto ng Fragmentation Realm, dapat na agad niyang mapatay ang isang 9th stage Fragmentation Realm martial artist. Sa oras na iyon, siya ay halos hindi magagapi sa Fragmentation Realm, maliban kung ang kaaway ay may Nirvana Divine Ability. May 1 oras pa bago magkabisa ang Burning Sky Peel at ang Freezing Sky Peel. Si Ye Zuan ay patuloy na naghihintay dito, umaasang makakatagpo ng ika-8 yugto ng Fragmentation Realm martial artist sa susunod na oras, gaya ng Bei Family's Bei Xing o Treasure Sikang Sect's Grand Supreme Elder. Sa sandaling ito, mayroon siyang higit sa 10 subordinate na gumagala sa paligid. Kung naghahanap pa ang 2 taong ito, dapat silang lumapit. Ang taong naghatid ng mga benepisyo ay nagpapatuloy pa rin. Wala pang kalahating oras, na-control ni Ye Zuan ang isa pang 4 na martial artist sa ika-7 antas ng Fragmentation Realm, kasama si Tou Baye. Kahit na walang 8th stage Fragmentation Realm martial artists, tiwala si Ye Zuan na makakalagpas siya sa ika-7 yugto ng Fragmentation Realm sa loob ng 1 oras. Gayunpaman, 50 minuto pagkatapos niyang inumin ang Burning Sky Peel at ang Freezing Sky Peel, isa pang martial artist ang sa wakas ay dumating. Sa pagkakataong ito, si Bei Xing ng pamilyang Bei. Matapos makita si Bei Xing na may Eye of Revelation, hindi nagsalita si Ye Zuan at direktang umatake. Anak, nasaan ang Eternal Earth Core Fire? Pansamantalang tanong ni Bei Xing. Kasabay nito, casual niyang natalo ang probong attack ni Ye Zuan. Ito ba ang pinag-uusapan mo? Inalis ni Ye Zuan ang Eternal Earth Core Fire mula sa planting space. Agad kumalat ang apoy at nagliwanag sa mukha ni Bei Xing. Eternal Earth Core Fire. Ang mga mata ni Bei Xing ay kumislap sa kasakiman. Hindi niya inaasahan na si Ye Zuan ay magkakaroon ng Eternal Earth Core Fire. Noong una ay, inakala niya na naitago na ni Ye Zuan ang Eternal Earth Core Fire, ngunit hindi niya akalain na mananatili pa rin ito sa kanya. Sa pagkakataong ito, kahit ang langit ay tinutulungan siya. Brat, I can overlook the fact na ninakaw mo ang Eternal Earth Core Fire. Basta't ibigay mo ito sa akin, ililigtas ko ang iyong buhay. Sabi ni Bei Xing, iligtas mo ang buhay ko. Tumaas ang isang kilay ni Ye Zuan at umiling, hindi mo ako patatawarin. I will. I, Bei Xing, am a man of my word. Hanggat handa kang ibigay ito at hindi pilitin ang aking kamay, pakakawalan kita. Medyo nag-iingat pa rin si Bei Xing sa background ni Ye Zuan, kaya ginawa niya ang alok na ito. Oh, tapos pagkatapos mong makita to, hahayaan mo pa ba akong mabuhay?
Napangiti si Yezuan at may kinuha sa devouring space. Isa itong espada, ngunit isa lamang itong ikaapat na baitang elemental artifact. Gayunpaman, pamilyar si Beixing sa sandata na ito dahil ito ay pagmamay-ari ng kanyang nakababatang kapatid na si Bei Chang. Mahigit 10 taon na niya itong ginagamit. Ang espada ni Bei Chang. Nakilala ito ni Beixing sa unang tingin at napabulalas, imposible. Paano mo nakuha ang sandata ni Bei Chang? Kung sinabi ko bang pinatay ko na siya at naging abo, maniniwala ka ba? Sabi ni Yezuan na may walang pakialam na ekspresyon. Paano ito posible? Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ni Beixing. Nasa 6th stage ka pa lang ng fragmentation realm. Paano mo napatay si Bei Chang? Hindi lang kaya kung patayin si Bei Chang, kundi kaya kitang patayin. Maniniwala ka ba sa akin? Sabi ni Yezuan. Ngayon, si Beixing ay matagumpay na pinagalitan ni Yezuan. Dahil hindi alam ni Yezuan kung paano pahalagahan ang kanyang kabaitan, tuturuan niya ng leksyon si Yezuan. Whoosh! Agad na naging isang sinag ng liwanag si Beixing at sumugod kay Yezuan. Siya ay napakabilis at nakarating sa harap ng dalawang Yezuan sa isang kisap mata. Dahil naisip niya na ang isa sa dalawang Yezuan ay isang puppet, kailangan niyang subukan kung alin ang tunay na Yezuan. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na silang dalawa ang tunay na katawan ni Yezuan. You are a stepping stone for my breakthrough. Die! Ang dalawang mata ni Yezuan ay kumikislap. Ice and Fire Dual Dragon Sword Array, Dual Dragon Roar. Ang dalawang silhouette ng Heavenly Dragon ay pinagsama sa isa. Boom! Bum-ontong hininga ang isang dragon. Sa harap ng hininga ng dragon na ito, si Beixing ay parang langgam. Sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala siya na may kakayahan si Yezuan na patayin si Bei Chang. At the same time, may kakayahan din siyang pumatay sa kanya. Whoosh whoosh whoosh. Tumagos sa hangin ang makapal na hininga ng yelo at apoy ng makapal na dragon. Pawis na pawis si Beixing. Buti na lang at mabilis siyang nakaiwas. Kung hindi, siya ay namatay mula sa pag-atake na ito. Nang matauhan siya, nalaman niyang na-freeze ang kaliwang braso niya dahil sa aura ng ice attribute. Hindi siya tinamaan, ngunit ang kanyang braso ay nagyelo. Ito ang kapangyarihan ng Sky Freezing Peel. Maswerte kang nakaiwas sa pag-ataking ito. Pero kaya mo bang iwasan ang pag-ataking ito? Namilog ang mga mata ni Yezuan. Biglang lumabas ang isang payat na figure mula sa hininga ng yelo at apoy ng dragon at pumasok sa ulo ni Beixing. Ang payat na figurang ito ay si Wei Zhenchen, na nagtatago sa hininga ng yelo at apoy ng dragon. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Si Beixing ay nagkaroon ng parehong kapalaran ng kanyang nakababatang kapatid. Agad siyang pinatay. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay dapat magkaroon ng cultivation resources upang makapasok sa ikapitong baitang ng Void Breaking Realm. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ikapitong baitang ng Void Breaking Realm. Gaya ng inaasahan, matagumpay na nakalusot si Yezuan matapos lamunin ang mga bagay sa Universe Ring ni Beixing. Ngayon, halos hindi na siya magagapi sa Void Breaking Realm. Mabuti, sa wakas nakalusot ako. Napangiti si Yezuan ng maluwag. Ngayon, tanging ang dalawang Yuan Palaces sa kanyang katawan ang hindi nabasag. Hanggat ang dalawang palasyo ng Yuan na ito ay nabasag, magagamit niya ang lahat ng kanyang natal chi para palamigan ang kanyang katawan. Pagkatapos, makakayanan niya ang temperatura ng exotic fire. Siyempre, ang Eternal Earthcore Fire ay nirirango sa ika-73 sa exotic fire list. Maaaring medyo mahirap. Kaagad, ginamit ni Yezuan ang Eye of Glory. Nang lumitaw ang gininto ang buhok at gininto ang mga mata, ang katangian ng apoy sa kanyang katawan ay nawala, at ang lahat ng kanyang natal chi ay naging ginto. Tulad ng inaasahan, ang bloodline ay mas mataas kaysa sa elixir. Ang epekto ay mas malakas kaysa sa elixir. Sayang, kung magagamit ko ang Eye of Glory, ang aking attack power ay tataas sa ibang antas. Tumawa ng mapait si Yezuan. Pagkatapos, sinira niya ang kawalan at umalis. Bagamat maaari siyang kumita ng mas malaki kung mananatili siya rito, sa wakas ay nahanap na niya ang kinaroroonan ng Zuanming Duo. Siyempre, kailangan niyang magmadali sa kanyang paglalakbay. Inabot siya ng 2 oras upang makapasok mula sa ika-6 na baitang ng Void Breaking Realm hanggang sa ika-7 baitang ng Void Breaking Realm.
Kung siya ay nagmamadali pagkatapos na makalusot, makakatipid siya ng maraming oras. Bumalik si Yezuan sa tirahan ng City Lord sa Million Treasure City at tiningnan kung nakabalik na ang Bei Family Patriarch, Bei Yang. Kabanata 1348, Fire Cloud Palace, Earth Fins Island, Void City. Tiningnan ni Yezuan ang mapa na nakuha niya kay Bei Sheng at bumulong sa sarili. Ito ang tatlong pangkat ng kaharian ng Nirvana sa Hilaga. Gayunpaman, hindi niya alam kung alin ang pinuntahan ni Bei Yang. Ang Fire Cloud Palace ay nasa hilagang kanluran ng Myriad Treasure Alliance, ang Earth Fins Island ay nasa hilaga, at ang Void City ay nasa hilagang silangan. Bagamat si Patriarch Bei ay patungo sa hilaga, hindi ito nangangahulugan na siya ay patungo sa Earth Fins Island. Ito ay dahil bigla siyang makakapagpalit ng direksyon sa kalagitnaan. Pinagmasdan ng mabuti ni Yezuan at napagtanto na mayroon talagang mga mapanganib na lugar patungo sa Fire Cloud Palace at Void City. Gayunpaman, wala ito kay Patriarch Bei Yang, na nasa ikasyam na yugto ng Fragmentation Realm. Ang Mystic Netherworld Duo Demons ay mga reincarnator. Maaaring kailanganin nila ang ilang espesyal na item tulad ng alchemy. Kung maghahanap si Bei Yang ng mga natural na kayamanan sa kalagitnaan, maaaring hindi siya pupunta sa Earth Fins Island. Nag-isip sandali si Yezuan at sa wakas ay nakagawa siya ng desisyon. Ang kanyang tunay na katawan ay pupunta sa Earth Fins Island habang ang kanyang avatar ay pupunta sa Fire Cloud Palace. Kung siya ay mapalad, si Bei Yang ay nasa isa sa dalawang paksayon na ito. Kasabay nito, hahayaan niyang hawakan ni Wei Zhenchen ang kuta sa pamilyang Bei. Kung bumalik si Bei Yang sa pamilyang Bei, maaaring bumalik kaagad si Yezuan at mahuli ng buhay si Bei Yang para tanungin siya. Sa pag-iisip na ito, agad na sinimulan ni Yezuan ang kanyang paglalakbay. Sa kanyang unfused state, ang kanyang tunay na katawan at avatar ay aabot ng humigit kumulang 1 araw at kalahati upang marating ang Fire Cloud Palace at Earth Fins Island sa pamamagitan ng paggamit ng Shadow Steps. Kung wala sa dalawang lugar na ito, pupunta siya sa Void City mula sa Earth Fins Island. Ang Myriad Treasure Alliance ay walang anumang impormasyon sa Yin Yang Sacred Hall. Gayunpaman, ang Fire Cloud Palace, Earth Fins Island, at Void City lahat ay may mga eksperto sa Nirvana Realm. Dapat nilang malaman kung nasaan ang Yin Yang Sacred Hall. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kahit hindi nila alam, nahulaan niya na malapit lang ang Yin Yang Sacred Hall. Pagkatapos ng lahat, si Bei Yang ay dating disipulo ng sangay ng Yin Yang Sacred Hall. Hanggat patungo siya sa hilaga, tiyak na makakahanap siya ng mga pahiwatig. Ang oras na ginugol sa kalsada ay palaging mapurol at mahaba. Ang avatar ni Yezuan ang unang dumating sa Fire Cloud Palace. Gayunpaman, ang Fire Cloud Palace ay may isang eksperto sa Nirvana Realm na namumuno dito. Kaya naman, magagamit lang niya ang kanyang Eye of Mind para kontrolin ang ilang disciples ng Fire Cloud Palace at ipaimbestiga sila. Gayunpaman, walang mga pahiwatig. Makalipas ang kalahating araw, dumating din ang totoong katawan ni Yezuan sa Earth Emanations Island. Nang magsisimula na siya sa kanyang pagsisiyasat, biglang nagpadala si Wei Zhenchen ng mensahe sa kanya. Ang patriarch ng pamilyang Bei, si Bei Yang, ay talagang bumalik. Ano? Ang dalawang Yezuan sa Fire Cloud Palace at Earth Fiend Island ay nang inag bago nila pinunit ang kawalan at bumalik sa Myriad Treasure City. Pagsamahin, nagsama ang dalawang Yezuan at dumating bago si Wei Zhenchen. Sa sandaling iyon, mayroon ng isang tao sa tabi ni Wei Zhenchen. Si Bei Sheng iyon. Bumalik na ang tatay mo. Tanong ni Yezuan. Oo, bumalik si Itay. Gayunpaman, sa sandaling bumalik siya, pumasok siya sa pag-iisa. Sabi ni Bei Sheng na may kasamang tango. Nang marinig ito ni Yezuan, nakaramdam siya ng bakas ng kakaiba at sinabing, imposible iyan, tama ba? Kahit na ang iyong ama ay umalis ng isang araw na mas maaga kaysa sa akin, siya ay nasa ikasyam na antas lamang ng Fragmentation Realm. Paano siya maaaring magpabalik-balik kasama ang dalawang tao? Nang matapos siyang magsalita, hinuhulaan din niya kung ipinasa ni Bei Yang ang tao sa susunod na tagapagtanggol sa kalagitnaan ng paglalakbay. Saglit na huminto si Bei Sheng bago sumagot, nang bumalik ang aking ama, sumikat ang kanyang aura. Higit pa rito, mukha siyang mas bata. Sa palagay ko ay nakalusot na siya sa Nirvana Realm.
Nirvana Realm. Nang marinig iyon, ang mga sulok ng bibig ni Yezuan ay hindi maiwasang mapakibot. Narinig niya na si Beiyang ay natigil sa ika-9 na yugto ng Fragmentation Realm sa loob ng ilang taon. Ngayon, bigla siyang nakapasok sa Nirvana Realm. Sandali, ang mga Zuan-Ming Duo Demons ay reincarnated beings. Bagamat mababa ang kanilang kaharian ngayon, nagising na nila ang kanilang mga alaala. Hindi mawawala ang kanilang karanasan. Marahil si Beiyang ay nakalusot lamang sa Nirvana Realm pagkatapos matanggap ang kanilang patnubay. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas naramdaman niyang posible iyon. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa isang reincarnated na nilalang ay ang kanilang karanasan. Talagang madali para sa kanila na gabayan ang isang ika-9 na yugto ng Fragmentation Realm Warrior. Hindi banggitin ang Fragmentation Realm, kahit ang Nirvana Realm, Longevity Realm, o kahit ang Rebirth Realm ay hindi magiging problema. Ang patriarch ng pamilyang Bei, si Beiyang, ay nasa ika-9 na yugto pa lamang ng Fragmentation Realm bago siya umalis. Pagkabalik, pinaghihinalaan siya ay nasa Nirvana Realm. Sige, ipagpalagay ko na siya ay nasa Nirvana Realm. Pagkatapos makatanggap ng patnubay mula sa Zuan-Ming Duo Demons, nakipag-ugnayan siya sa realms. Gayunpaman, kaya kailangan niyang pumasok sa pag-iisa. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos ay lumingon siya para tanungin si Bei Sheng, nasaan ang iyong ama sa pag-iisa? Sa one line, sky sa silangan ng Million Treasure City. Sagot ni Bei Sheng, sige, tumango si Yezuan. Pagkatapos, umalis siya kasama si Wei Zhenchen. Sa isang araw at kalahating araw na ito, ang lumang puno at luo-luo ay nakarating sa ika-7 yugto ng Fragmentation Realm. Sa madaling salita, si Yezuan at ang tatlo pa ay nasa ika-7 yugto na ng Fragmentation Realm. Bukod dito, mayroon silang mga trump card tulad ng Infinite Returning Swords at ang Berserk Python Sweep. Bilang karagdagan, si Beiyang ay nakalusot pa lamang at hindi pa napagsasama-sama ang kanyang pundasyon. Sa makatuwid, maaaring makalaban ni Yezuan ang isang mandirigma ng Nirvana Realm. Ang one-line sky, ha! Matapos umalis si Yezuan sa Million Treasure City at maglakad sa silangan saglit, nakakita siya ng pormasayon gaya ng inaasahan. Dapat ay ang pormasayon na itinakda ni Beiyang. Luo-luo, Old Tree, Wei Zhenchen, ang ating kaaway sa pagkakataong ito ay napakalakas. Hindi tayo maaaring maging pabaya. Tiningnan ni Yezuan ang matandang figure mula sa malayo at sinabi sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala, young master. Ang lakas ko ngayon ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Humajijek si Luo-luo. Ang Faith Crystal ay matagal na niyang ganap na pino. Gayunpaman, sa Eternal Earth Core Fire, ang bilis niya sa pagpino ng Heaven and Earth Treasures ay mas mabilis pa. Sa makatuwid, nahuli siya sa loob ng isang araw. Nang marinig ito, tumango si Yezuan bilang pagsang-ayon. Si Luo-luo ay naging isang siyam na buntot na hayop. Sa ilalim ng sitwasyon ng parehong antas, hindi 100% kumpiyansa si Yezuan na kaya niyang talunin si Luo-luo. Bilang karagdagan sa hindi namamatay na Old Tree at Wei Zhenchen, 80% ang tiwala ni Yezuan na kaya niyang patayin si Beiyang sa pagkakataong ito. Kung ganun, tara na. Sumigaw si Yezuan sa mahinang boses at direktang umatake. Isang gintong apoy na dragon ang sumipol. Dagandong, agad na nasira ang pormasayon, at pumasok si Yezuan. Kasabay nito, si Beiyang, na naglilinang sa pag-iisa sa one-line sky, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Si Beiyang ay hindi mas bata kay Lu Tiaingong. Siya ay higit sa 150 taong gulang na, ngunit pagkatapos makapasok sa Nirvana Realm, siya ay mukhang mas bata. Para siyang matanda sa edad na 60. Ang kanyang mapupungay na mga mata ay dumapo kay Yezuan habang nagtatakang nagtanong, sino ka? Pagkabalik niya, pumasok na talaga siya sa pag-iisa sa one-line sky. Nagkataon na may mga nagbabantay sa one-line sky, kaya iniulat niya ito kay Bei Sheng. Sa makatuwid, hindi niya alam ang tungkol sa Eternal Earth Core Fire, lalo na si Yezuan ay hinahanap ng Million Treasure City at Treasure Sikang Sect. Ang pangalan ko ay Yezuan, isang disipulo ng Fire Cloud Palace. May itatanong ako sa iyo. Direktang sabi ni Yezuan. Kabanata 1349.
Naramdaman ni Beiyang na si Yezuan ay nasa ikapitong kalangitan lamang ng Fragmentation Realm. Gayunpaman, sa Fire Cloud Palace, ang ikapitong kalangitan ng Fragmentation Realm ay isa lamang outer sect na disipulo. Ito ay wala. Nandito ako para imbestigahan ang isang bagay sa ilalim ng utos ng aking sekta. Habang nagsasalita si Yezuan, naglabas siya ng dalawang larawan mula sa kanyang interspatial ring. Sa mga portrait ay ang mga mukha ng Zuanming Twin Specters. Nang makita ang dalawa, bahagyang nanginig ang katawan ni Beiyang. Ang Zuanming Twin Specters ay nagbigay sa kanya ng mga pointer, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa Nirvana Realm pagkatapos ng mga taon ng pagkakagapos. Paanong hindi niya kilala ang mga ito? Pwede ko bang itanong kung nakita mo na sila? Tanong ni Yezuan. Hindi. Walang dalawang isip na sumagot si Beiyang. Pagkatapos, tinanong niya, bakit mo sila hinahanap? Hindi rin ako sigurado. Gayunpaman, kung makakahanap ka ng anumang mga pahiwatig, ikaw ay gagantimpalaan ng 500 Nirvana Pills. Kung mahanap mo ang mga ito, ikaw ay gagantimpalaan ng 2,000 Nirvana Pills. Sabi ni Yezuan. Sa katunayan, siya ay random na gumagawa ng mga bagay-bagay. Sa sandaling sinabi, si Beiyang ay namangha. 500 Nirvana Pills, 2,000 Nirvana Pills. Isang clue lang at ang reward na 500 Nirvana Pills ay isang magandang deal. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit hinahanap ng Fire Cloud Palace ang Zuanming Twin Specters. Kung gusto nilang sakta ng Zuanming Twin Specters, hindi ba siya magiging isang ingrate kung mayroon siyang anumang mga pahiwatig? Higit pa rito, hindi niya alam kung nagsasabi si Yezuan ng totoo. Kung maniniwala siya sa one-sided na kwento ni Yezuan, mas ayang sana niya ang kanyang 150 taon ng buhay. Hindi ko sila kilala. Umalis ka na. Sa wakas ay gumawa ng desisyon si Beiyang tulad ng sinabi niya kay Yezuan. Kahit na ang 500 Nirvana Pills ay nakatutukso, ipinadala niya ang Zuanming Twin Specters sa mga kamay ng mga eksperto. Kung siya ay natuklasan, siya ay mamamatay ng walang libingan. Hindi lang iyan, pati ang pamilyang Bei na kanyang binuo, o kahit Myriad Treasure City, ay masisira. Nang marinig ang sagot ni Beiyang, pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, gayunpaman, bakit ko nabalitaan na minsan mong sinamahan silang dalawa sa hilaga? Ang pangungusap na ito ay nagpang-inig sa kulubat na mukha ni Beiyang. Bigla siyang nagpalabas ng dalawang sinag ng liwanag habang sumisigaw, sabi ko hindi ko pa sila nakikita, kaya hindi ko pa. Let me guess, pumunta ka ba sa Void City nitong nakaraang 2 araw? Pagkatapos magsalita ni Yezuan, tiningnan niya ang ekspresyon ni Beiyang at sinabing, Earthfiend Island ba ito? Nang marinig niya ang mga salitang Earthfiend Island, nakita niyang bahagyang naningkit ang mga mata ni Beiyang. Bagamat ito ay isang segundo lamang, at ang saklaw ay napakaliit, na ginagawang mahirap para sa mga ordinaryong tao na mapansin, sino si Yezuan. Mayroon siyang mata ng pahayag. Kahit na si Beiyang ay isa ng powerhouse ng Nirvana Realm, hindi siya nakataka sa kanyang mga mata. Kaya ito ay Earthfiend Island. Bulong ni Yezuan sa sarili. Ngayon, makumpirma niya na si Beiyang ang nag-escort sa Zuanming Duo Demons sa Earth Emanations Island. Bumalik ka na. Hindi inaasahan ni Beiyang na malalantad ang kanyang posisyon. Ngumuso siya sa sama ng loob. That won't do. Gusto kong malaman kung kanino mo siya binigay. Patuloy na tanong ni Yezuan. Anak, inistorbo mo ang aking pag-iisa. Bibigyan kita ng 3 segundo para umalis sa lugar na ito. Kung hindi, pinaikit ni Beiyang ang kanyang mga mata. Kung hindi ano? Tanong ni Yezuan. Biglang nanliit ang mga mata ni Beiyang habang mariing sinabi, kung hindi, kahit na ikaw ay isang disipulo ng Fire Cloud Palace, ikaw ay nasa matinding problema. Sa hitsura nito, galit na si Beiyang. Kahit na ang Fire Cloud Palace ay mas malakas kaysa sa Myriad Treasures Alliance, si Beiyang ay nakalusot na sa Nirvana Realm. Higit pa rito, kamag-anak siya sa Earthfiend Island. Kung gusto siyang hawakan ng Fire Cloud Palace, hindi uupo ang Earthfiend Island. Sa madaling salita, bukod sa pagpasok sa Nirvana Realm, nakahanap din siya ng makapangyarihang taga-suporta. Gayunpaman, hindi natatakot si Yezuan sa Earthfiend Island. Sa sandaling iyon, iniisip niya ang isang problema. Alam na niya ang lokasyon ng Zuanming Duo Demons.
Dahil dito, maiiwasan niya ang labanang ito. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang ilang katanungan na itatanong kay Beiyang. Sige, hindi ko na itutuloy ang pagtatanong tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, may isa pa akong itatanong, dahan-daang sabi ni Yezuan. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, agad siyang itinaboy ni Beiyang. Scram! Galit na umungol si Beiyang. Hindi naging madali para sa kanya na makapasok sa Nirvana Realm. Ang pag-iisa ay ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Hindi na siya masaya na ginulo ni Yezuan ang kanyang pag-iisa. Ang dahilan kung bakit ngayon lang siya nakakilos ay dahil sa pagkakakilanlan ni Yezuan. Pagharap sa suntok ni Beiyang sa ere, nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan. Agad niyang inilabas ang Scarlet Flame Sword, na pinik gamit ang Super Devouring Crystal, at walang awa na nilaslas. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Isang gintong nagniningas na dragon ang lumabas at bumangga sa kamao ni Beiyang. Matapos ang matinding banggaan ng dalawa, nag-transform sila sa isang shockwave na hamampas sa lugar. Ang isang casual na welga mula sa isang eksperto sa Nirvana Realm ay sapat na upang pilitin si Yezuan na gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan. Ito ang lakas ng isang eksperto sa Nirvana Realm. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang eksperto sa Nirvana Realm at isang eksperto sa Fragmentation Realm ay ang isang eksperto sa Fragmentation Realm ay may bago. Ang bagong bagay na ito ay tinawag na Nirvana Fire. Kung ang isang pag-atake ay pinahiran ng Nirvana Fire na ito ay magiging napakalakas. Natakot si Yezuan dito. Sa makatuwid, hindi niya gustong makipag-away kay Beiyang pansamantala. Oh, medyo may kakayahan ka. Panipi, tumingin si Beiyang kay Yezuan ng may interes. Ang kanyang casual na suntok ay mas malakas na kaysa sa divine power ng isang 8th-tier Fragmentation Realm martial artist. Kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, ang kapangyarihan nito ay maihahambing sa divine power ng isang 9th-tier Fragmentation Realm martial artist. Gayunpaman, talagang tinanggap ito ni Yezuan. Kahit na ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan, si Yezuan ay nasa ikapitong baitang lamang ng Fragmentation Realm. Nakaharap sa gulat na tingin ni Beiyang, dumiretso si Yezuan sa punto. Gusto kong itanong, nasaan ang sangay ng Yinyang Temple? Boom! Nang matapos siyang magsalita, marahas na kinilig si Beiyang. Ang tanong nito ay nagbigay sa kanya ng takot. Ang sangay ng Yinyang Temple. Sabihin mo ulit, nanlaki ang mga mata ni Beiyang na parang mali ang narinig. Hinahanap ko ang Yinyang Temple. Dapat mong malaman. Patuloy na tanong ni Yezuan. Dapat kong malaman. Nanlaki ang mga mata ni Beiyang. Galit na sigaw niya, sino ka? Bakit mo naman itatanong yan? Panipi, hindi mo alam kung sino ako. Sagot ni Yezuan. Gayunpaman, ang kanyang sagot ay tila may inihayag. Hindi ka alagad ng Fire Cloud Palace. Sino ka? Biglang tumaas ang aura ni Beiyang habang diniin nito si Yezuan. Nahirapang huminga ang huli. Sa kabutihang palad, hindi siya isang ordinaryong tao. Kung hindi, siya ay hindi makagalaw sa panunupil. Kung ganoon, hindi ko ito itatago sa iyo. Alam kong minsan ka nang naging disipulo ng Yinyang Temple, at ang asawa ko ay nahuli ng Yinyang Temple, kaya nag-iimbestiga ako. Medyo nakaramdam ng kawalan ng magawa si Yezuan. Sino ang nagtanong sa kanya na ilantad ang kanyang sarili? Kaya lang niyang aminin. Boom! Ang sagot nito ay muling nagpang-inig sa katawan ni Beiyang. Kahit ang kanyang tatlong anak na lalaki ay hindi alam na siya ay isang disipulo ng Yinyang Temple. Gayunpaman, alam talaga ni Yezuan. Kabanata 1350, Karapat-dapat kang mamatay. Hindi pinansin ni Beiyang ang ikalawang kalahati ng pangungusap ni Yezuan. Matapos umungol ng galit, bumaril siya at naghanda na sakalin si Yezuan hanggang mamatay. Hindi sigurado kung sino ang mabubuhay. At kung sino ang mamamatay. Nang makitang ang labanang ito ay hindi maiiwasan, ang mga mata ni Yezuan ay kumurap ng ilang beses bago siya biglang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Isang gintong apoy na dragon ang sumugod palabas. Sa parehong oras, mayroong dalawang figure. Ang isa ay si Wei Zhenchen, na naging makalangit na dragon, at ang isa ay ang Devil Tree Battle Soldier, Old Tree. Pareho silang nasa ikapitong yugto ng Fragmentation Realm, ngunit si Beiyang ay nasa Nirvana Realm.
Sa isang puwang ng tatlong yugto, hindi sila magiging kasing epektibo. Gayunpaman, napakaingat ni Ye Zuan sa labanang ito. Kahit na sila ay hindi epektibo, ito ay sapat na basta't sila ay bahagyang epektibo. Nagulat si Bei Yang sa biglaang pagsulpot ni Ye Zuan. Kahit siya, isang Nirvana Realm Elite, ay hindi ito napansin. Paano ito nagawa ni Ye Zuan? Anuman, ito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay gusto niyang mamatay si Ye Zuan. Cloud Parting Palm. Walang arma si Bei Yang. Direkta niyang pinalo ang isang kamay, at tinakpan ng transparent na palad si Ye Zuan. Bang! Ang hakbang na ito ay direktang winasak ang Peerless Flame Dragon Slash ni Ye Zuan. Ang chi ng Nirvana Realm ay mas malakas kaysa kay Ye Zuan, na nasa ikapitong yugto ng Fragmentation Realm. Tinansya ni Ye Zuan na ang pag-ataking ito ay mahahadlangan lamang ng Double Dragon Roar. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, walang kapantay na Flame Dragon Slash, nagdagdag si Ye Zuan ng isa pang pag-atake at sa wakas ay nabasag ang hindi nakikitang kamay. Gayunpaman, sa oras na ito, narinig niya ang dalawang notification ng system. Ding! Namatay si Wei Zhenchen. Ding! Namatay na ang Devil 3 Battle Soldier. Habang hinaharangan ni Ye Zuan ang pag-atake, sina Wei Zhenchen at Old 3 ay hinarap ni Bei Yang. Gayunpaman, pinakawalan sila ni Ye Zuan sa susunod na sandali. Ano? Laking gulat ni Bei Yang. Malinaw niyang dinurog si Wei Zhenchen at ang lumang puno. Bakit siya nagpakita ngayon? Hindi kaya nag-ilusyon siya ngayon. Imposible. Siya ay nasa Nirvana Realm, at si Ye Zuan ay nasa ikapitong yugto lamang ng Fragmentation Realm. Paano siya mahuhulog sa isang ilusyon? Gayunpaman, sa sandaling ito, sinamantala ni Ye Zuan ang kanyang pagkabigla upang gamitin ang isang banal na kakayahan na ngayon lang niya natutunan. Sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang isang babae sa harap ni Bei Yang. Kilalang kilala si Bei Yang sa babaeng ito dahil asawa siya ni Bei Yang at kapatid din nito na si Bei Lin. Linear, nanginginig ang katawan ni Bei Yang. Talagang nakikita niya ang kanyang asawa na namatay maraming taon na ang nakalilipas. Paano ito naging posible? Bagamat alam niyang nahulog siya sa isang ilusyon sa pagkakataong ito, biglang ayaw niyang kumawala sa ilusyon na ito. Sa ilusyon, mukhang 18 taong gulang si Bei Lin. Bata pa siya at cute. Katatapos lang niyang magpakasal kay Bei Yang. Kahit na mahigit 100 taon na ang lumipas, malinaw pa rin itong naalala ni Bei Yang. Mayroong mga larawan ni Bei Lin sa bawat edad. Kuya, nahihiyang tawag ni Bei Lin. Hindi narinig ni Bei Yang ang boses na ito sa loob ng maraming taon. Linear, tumulo ang luha sa mga mata ni Bei Yang. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagulat si Bei Lin sa pagkilos ni Bei Lin. Biglang nagsimulang maghubad si Bei Lin. Sa isang kisap mata, nahubad na niya ang lahat ng kanyang damit, napakita ang kanyang makinis, malajade na balat. Linear, ikaw. Nagulat si Bei Yang. Biglang may pumasok sa isip niya. Bewitching Technique. Ito ay hindi isang ordinaryong ilusyon. Ito ay ang bewitching technique na siya mismo ang lumikha. Habang siya ay nasa ilalim ng ilusyon, direktang naglunsad ng pag-atake si Ye Zuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isa pang Golden Flame Dragon ang lumabas. Gayunpaman, hindi ito ipinakita sa ilusyon. Hindi ito nakikita ni Bei Yang, ngunit nararamdaman niya ito. Cloud Pushing Palm. Muling tumama si Bei Yang at ginawang abo ang gintong apoy na dragon. Kasabay nito, pinasabog din niya ang hubad na si Bei Lin. Linear. Nalungkot si Bei Yang. Hindi madali para sa kanya na makita si Bei Lin, ngunit alam niyang peke ito. Ngayon, sigurado siyang nakapasok si Ye Zuan sa puntod ni Bei Lin. Kung paano siya nakapasok, kailangan muna niyang hulihin si Ye Zuan. Si Ye Zuan ay nasa ikapitong yugto pa lamang ng Fragmentation Realm, ngunit maaari niyang gawin siyang mahulog sa ilusyon. Kung makokontrol niya si Ye Zuan, baka makita niya si Bei Lin sa ilusyon. Bagamat 2 beses pa lang silang lumaban, alam na ni Ye Zuan kung gaano kalakas ang isang Nirvana Realm martial artist. Kung ginamit ni Bei Yang ang Nirvana Fire, tiyak na hindi niya ito mahaharang. Maaaring gamitin ang Bladestorm at Berserk Python 1 beses bawat 3 araw. Kung gagamitin ko ang mga ito ngayon, hindi ko magagamit ang mga ito kung makatagpo ako ng panganib sa Earthfiend Island.
Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Napaka-conflict niya. Dapat ba niyang labanan si Beiyang ng buong lakas? Sa ganitong paraan, makikita niya ang tunay na lakas ng isang Nirvana Realm martial artist. Gayunpaman, kahit napatayin niya si Beiyang, hindi siya kikita ng malaki. Pagkatapos ng lahat, si Beiyang ay nakalusot lamang sa Nirvana Realm. Wala siyang gaanong kayamanan. Hindi, ang Beiyang na ito ay matagumpay na naihatid ang Xuanming Duo Demons sa Earthfiend Island. Tiyak na nakatanggap siya ng maraming gantimpala. Kung papatayin ko siya, baka makalusot ako sa ikawalong yugto ng Fragmentation Realm. Sa isiping iyon, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Nagkaroon ng cooldown ng 3 araw ang Blade Storm at Berserk Python. Gayunpaman, hanggat nakapasok siya sa ikawalong yugto ng Fragmentation Realm, mas ligtas na magkaroon ng 2 trump card na ito. Sa makatuwid, nagpasya siyang gamitin ang mga ito. Wei Zhenchen, matandang puno, go! Pagkatapos gumawa ng desisyon sa kanyang puso, sumigaw si Yezuan. Sa susunod na sandali, isang malakas na hangin ang lumitaw. Banal na wood prison. Sa isang kisap mata, isang malaking bilangguan ang lumitaw at nakulong sina Yezuan at Beiyang. Pagkatapos, sunod-sunod na bumaril ang matutulis na baging. Mayroong higit sa 10,000 sa kanila, at inatake nila ang Beiyang. Ano ito? Nagulat si Beiyang. Nagmamadali niyang isinaaktibo ang kanyang True Chi at All Creations Force para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hinarang niya itong bilog na matutulis na baging. Gayunpaman, may isa pang panganib na paparating sa sandaling ito. Blade Storm. Ang mga dugong espada ay naging mga daloy ng liwanag at inatake si Beiyang. Maging si Beiyang, na nasa Nirvana Realm, ay hindi mablock ang kombinasyon ng 2 ultimate moves na ito. Damn it! How can you force me to this extent? Nagdilim ang mukha ni Beiyang. Bigla siyang nag-activate ng isa pang uri ng enerhiya sa kanyang katawan. Nirvana Fire. Nagsama-sama ang True Chi, All Creations Force, at Nirvana Fire at naging isang nagliliyab na hadlang. Ang lahat ng dugong espada na dumating sa kanya ay nasunog at naging abo. Hindi pa rin mablock ni Wei Zhenchen ang Nirvana Fire pagkatapos matemper ng Eternal Earthcore Fire sa loob ng ilang araw. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang mga Nirvana Realm Cultivator ay maaaring sumanib sa Exotic Fire. Hindi lamang nila makuha ang kapangyarihan ng Exotic Fire, ngunit maaari din nilang mapabuti ang kanilang pangangatawan. Pinakamahalaga, maaari nitong mapataas ang kapangyarihan ng Nirvana Fire. Sa kasamaang palad, masyadong mababa ang kaharian ni Wei Zhenchen. Kung siya ay nasa ikawalong yugto ng Fragmentation Realm, makakayanan niya ang Nirvana Fire.